Makibukas po kayo sa akin ng Biblia sa aklat ng Galatians chapter 4 verses 4 to 5. Sa Tagalog po ay Galatia, Kabanatang 4, talatang 4 hanggang 5. Sa Tagalog, pangunahan ko po ang pagbasa. Ganito po nakasulat. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. Sa English po ay ganito naman ang nakasulat, "But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship." Ito po ang mga mapagpalang salita ng ating Panginoon. Alam nating lahat, mga kapatid, na ang mga araw na to ay talagang may pagmamadali na sa maraming tao dahil nga po sa noon pa man hanggang ngayon ay nakaugalian na, nagiging kalakaran na po na may tinatawag na Christmas rush. Ang mga tao po ay kasama na siguro tayo na mayroon pong mga pagmamadali sa pagbili ng regalo dahil meron tayong reregaluhan, o pagmamadali natin sa paghahanda dahil meron tayong dadaluhang mga kasiyahan, okasyon, parties. Kaya ang malls ngayon, ang mga pamilihan ay sobrang sikip. Even ang daloy ng trapiko ay apektado dahil nga po sa Christmas rush. And some are hindi lang siguro intention na makapag-celebrate with the families, sa church, sa mga kaibigan, kundi ang ilan ay nagta-travel, nag-abroad o kay pumupunta sa mga magagandang pasyalan sa iba't ibang panig ng bansa. At ito rin ay masasabi natin na bahagi ng selebrasyon ng Kapaskuhan o pangunahing ginagawa ng maraming tao. Hindi lang pag bare months, kundi sa araw mismo ng Kapaskuhan. Ang mga negosyo ay talagang nagsosoar kapag bare months, lalo na pag malapit ng Pasko. Marami ang nagtataasang mga bilihin o kaya ay mga bargains. And even ang church nga ng Panginoon, I believe, ay meron ding Christmas rush. Halimbawa, sa paghahanda sa atin pong kultura na nakagawi ang i-celebrate din ang minsang naging kapanganakan ng Panginoong Jesucristo more than 2,000 years ago. And sa mga preachings, sa mga churches ng ating Panginoon, it is somewhat may rush din. Gaya natin, first Sunday pa lang ng December ay tayo po ay nagbulay na sa Kapaskuhang ito na isi-celebrate natin. And ito po ay pangkaraniwan ang yayari. Lamang ang ilan ay nagmamadali lamang para sa mga bagay na ito, maangkin, mabili, mapuntahan, maranasan. At yung pinaka-essential na purpose ng celebration ng kapanganakan ng Panginoon ay nawawala na. Kaya nga sa word na Christian, ang batian ay Xmas na lang, di ba? Okay, sino po sa atin gumagamit pa ng word na yan? Pag bumati tayo, Merry Xmas. It should not be. Yan po ay galing sa mga pagano na kultura, most of all sa Diablo. Dahil in the word Christmas, tinanggal yung Christ, ginawang X. Alam naman natin kung anong ibig sabihin ng X. Di ba? Lahat tayo naging estudyante. Pagka may mali tayong sagot, ano nilalagay? X. Ekes. Ibig sabihin, zero, wala,
walang tama. Kaya tayo po ay today mapapaalahanan ng atin pong passage na bubulayin about the true essence of Christmas. Yan. Last 2 Sundays ago, December 7, if I'm not mistaken, sa Luke chapter 2 verse 8 to 14 ang binulay natin about Christmas. At doon po natin nakita ang great messages ng mga great servants ng Panginoon, such as yung angel na nagpakita sa mga pastol, si Gabriel, ang mga pastol na nakita nating mga dakilang servant din ng Panginoon dahil ipinangaral nila ang ipinanganak ng tagapagligtas at marami po ang naniwala, nanampalataya at naligtas ang kaluluwa. At yung pong angelic hosts, yung multitudes of angels na nagpakita rin sa kanila, na nagpupuri, sumasamba, umaawit sa Panginoon at that night sa parang habang sila ay nagpapastol. And most of all, nakita natin that of all these great servants with great messages, the greatest servant and the greatest servant that has a greatest message ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Jesucristo. Maaari po ba nating palakpakan ang celebrant ng ating kapaskuhang taon-taon ay sineselebrate. So the message that I'll be sharing to you today ay pinamagatan ko po na Believer's Amazing Gift. Ang mga excellent, sobrang nakaka-amaze, nakakamangha na regalo para sa mga mananampalataya sa unang kapaskuhang nangyari more than 2,000 years ago. And that's the first Christmas. So what are the amazing gifts of the believers on the first Christmas day that Paul shared to the Galatians sa atin pong passage? Okay, kung mapapansin nyo, merong first, di ba? First Christmas. So meaning, may second Christmas, may third Christmas. Kasi nga po, yun po yung unang Christmas na naganap. More than 2,000 years ago, nung si Kristo po'y magkatawang tayo, pinanganak sa sabsaban, so that's the first Christmas. And from then on, even the Bible, even Paul, even the Galatian people sa ating passage, ay pinaalalahan ni Apostol Pablo, binahaginan po ng kaalamang ito, okasyong ito, patungkol sa first Christmas, yung unang pagparito ng ating Panginoon, yung kanyang kapanganakan, na sineselebrate ng hindi lang natin, kundi ng buong mundo, yearly. Pero that word, first, second, third, Christmas, I believe so, ay napaka-essential sa ating buhay bilang mananampalataya. First and foremost, tayo po ay makakilala na sa ating Panginoon Jesucristo nung tayo po ay manampalataya sa Kanya. If that's 10 years ago o 5 years ago, so ilang araw ka ng Kristiyano. Kung 10 years ka ng believer ni Lord Jesus Christ, ibig sabihin, nakakapag-celebrate ka, hindi lang ng 10 taong Pasko sa iyong buhay, kundi, I believe, 3,650 na araw sa iyong buhay because ang isang taon ay 365. So kung 10 years ka ng Christians, 3,650 days ka nang nagse-celebrate ng Pasko. Bakit? Kasi sa mga mananampalataya, may Kristo sa puso, araw-araw ay Pasko. Are you with me? Kaya ganyan na dapat kahaba ang atin pong selebrasyon. Hindi lang pag December 25, hindi yearly, kundi everyday ng atin pong mga buhay. So, ang una po na amazing gift ng mga believers on that first Christmas day na naganap more than 2,000 years ago in our passage ay walang iba kundi ang timing, tiyempo, takdang panahon. Yan po ang sabi. Sa verse 4, sa una pong banghay, sabi doon, when the set time had fully come.
So diyan po'y sinasabi ang isang takdang panahon, tamang panahon. Sino po ba sa atin nakakaalala pa kay Lola ni Dora? O di ba? Bukang bibig niya. Sa tamang panahon. Amen? Sa takdang panahon. Di ba? Ito po ang makikita natin na first amazing gift ng mga believers from that first Christmas na naganap more than 2 years ago. Walang iba kundi ang itinakdang panahon, tamang panahon ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, God is on time, never late, never in a hurry. Hindi po si Brother Harry. Ang Diyos ay palaging updated, on time, hindi nalilate, hindi rin siya naman nagmamadali, photo finish, may hinahabol, baka malate. God is always on time. Tayong tao, ang minsan ay ganyan, di ba? Nalilate, nagmamadali, hindi dumadating sa takdang oras. Yan, huwag mong tingnan yung katabi mo, ha? Kung yan ay minsan nalilate, hindi gaya ng Panginoon. So, we become impatient most of the time kapag meron po tayong ina-expect na blessing, hindi dumating, andyan na, visible na, abot kamay na, nawawala pa. O kaya mga kausap na tao hindi nakarating sa ating tipanan, sa ating usapan, sa ating transaksyon, sa ating imbitasyon. Sometimes we become impatient. When our plans, needs, mga expectations ay hindi nagaganap, hindi nangyayari. Gaya ng unanswered prayers natin. Minsan, maari ito na magbigay sa atin ng impatience, doubt sa pangako ng Panginoon. Kung meron sa atin, baka natagal na nating prayer ang makapag-travel, makapamasyal, at hanggang ngayon wala pa. Baka tayo ay bumitaw na sa ating desire na yan. At maging impatient tayo, mawalan tayo ng tiwala sa Panginoon na kaya naman niyang katagpuin ang ating iba't ibang mga pangangailangan at mga panalangin. Gaya ng iba't ibang needs natin in life, especially itong Pasko, maraming tao, ito ang kanilang desire. Bagong damit, bagong gadget, good time, pleasure, kasiyahan, party, makasama ang mga loved ones, mga importanteng tao sa kanyang buhay, at marami pang iba na gustong maranasan in life, ipinagpe-pray pa, pinag-aayuno pa. Pero maaring dahil hindi dumarating, hindi pa nagkakatotoo, maari na ang tao maging impatient. So compared to God, God is never late. Ang Diyos natin ay kailanman hindi magmamadali. Meron siyang takdang oras sa bawat panahon. Sinabi nga ng Scripture na there is time for everything. There is time to laugh. There is time to cry. There is time to rejoice. There is time to be born and a lot more. Ay sinabi ng Diyos in the Scripture na nilagyan niya ng takdang panahon, tamang panahon. Kaya kung meron po tayong mga panalangin, meron tayong kahilingan, meron tayong kinounsel sa buhay ng iba, hindi nasunod, hindi pa nasusunod, be patient. Kung meron tayong tinanggap na turo, aral, o pinagpe-pray tayo, o tayo mismo ang nakatanggap ng counseling, o payo, advice, at hindi pa natin magawa, ayan. We could see that we are not like God, na kayang gawin ang lahat, hindi nagiging impatient, and we must avoid doing that thing. That we become impatient, we become doubter sa Diyos, sa Kanyang pangako, sa Kanyang kakayanan, sa Kanyang kapangyarihan, kapag sa inaasahan nating panahon, hindi nangyayari ang ating mga inaasahan at gustong maranasan in life. The life of Joseph, kilalang-kilala po natin yan. Joseph the Dreamer. Di po ba? Siya po ay pinagmalupitan ng kanyang mga kapatid, kinainggitan, to the point na siya po ay ibinenta bilang alipin sa Ehipto. At doon po, siya ay nakulong
dahil sa akusasyon na hindi ito. So maraming dinana si Joseph the Dreamer, mga kapatid, na difficulties in life. Pero yun ay mga bahagi ng paghahanda ng Diyos sa kanya. May kinalaman pong malaki yun sa plano ng Diyos na siya ay gamitin ng Panginoon. Kaya nga, to cut the story short, we know na si Joseph the Dreamer ay naging Prime Minister ng Egypt. Siya po ay nalagay sa napakataas, pangalawa sa mataas na katungkulan sa bansang Ehipto, bagamat hindi po siya Egyptian. So, kung titignan, ang pangkaranasang ito ni Joseph, mga kapatid, ay para bang siya ay pinabayaan ng Diyos, di ba? Para bang nagkulang ang Diyos. Para bang late ang Diyos na tumulong sa kanya. Are you with me? Pero sa totoo lang, bahagi ng sovereign and great plan ng Diyos sa kanyang buhay, yung kanyang mga difficulties na pinagdaanan in life. Hinulog siya sa balon, pinagtangkaan siyang patayin, hindi siya binigyan ng karapatan, a lot more. Si Moses, ganyan din po ang karanasan, mga kapatid. Meron siyang ipinagtanggol na kapwa niya Israelites na inaapi ng isang Egyptian. Pinatay niya yung Egyptian. Because of that, siya po'y tumakas, nagtago, lumabas ng Ehipto. For 40 years, bago ang kanyang buhay, komportable siya sa palasyo, dati bilang anak ng paraon. Pero sa disyerto, siya po ay nagsaka, siya po ay nag-alaga ng hayop, naghirap, sinubok ng Diyos, siya po dun ay inabuso din, siya ay ginawan din ng masama. For 40 years, siya po ay nakaranas ng iba't ibang mga pagsubok ng buhay. Pero ang mga yon ay paghahanda rin ng Diyos sa kanya. So we could say, si Moses, alam nating lahat ang ginamit ng Diyos para mailabas ang bayang Israel sa Ehipto at dalhin sa Promised Land. So si Moses ang ginamit ng Diyos as deliverer ng mga Israelites. And we also know, mga kapatid, na yan ay bahagi ng sovereign plan ng Diyos. Not just to use Moses and Joseph, but to glorify His name in their lives. Even in the midst of those trials and difficulties na naranasan po nila. Ibig sabihin, may timetable si Lord, may plano si Lord, may ginagawa si Lord, even sa mga pinagdadaanan nila, pinagdadaanan mo nating lahat na mga iba't ibang klase ng pagsubok. So, God is never late. God never sleeps. God never forgets His people. Lalo na sa Kanya sumusunod, tumatalima. So, minsan, sa mga pangakong ito ng Diyos sa atin, pwede tayo po na baka mainip, mag-doubt, mga kapatid. Dahil gaya na lang ng pangako ng tagapagligtas, yan po ay sobrang tagal na. If I'm not mistaken, not less than 6,000 years ago na pangako pagparito ng Messiah, ng tagapagligtas. Sa Genesis chapter 3 verse 15 pa lang, mga kapatid, ay inihula na ang pagparito ng tagapagligtas. Nung si Eva at Adan magkasala, ang sabi ng Panginoon kay Eva bilang parusa, ikaw ay mahihirapang magbuntis, mga anak, at ang anak mo ay mayroong magiging kalaban at silang dalawa ay mag-aaway, magkakaroon ng enmity between your offspring and the offspring ng isa pang anak ni Abraham, anak ni Hagar, kapatid niya sa ama. Yan po yung nagre-represent sa Christians and Muslims. At ang tinutukoy po na offspring ni Eva ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Dahil sinabi po doon, Genesis 3:15, na yung offspring ni Eva ang dudurog sa ulo ng serpiente. So the serpent is Satan and the offspring ni Eve ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So gano'n na po katagal ang pangako na yan. Kaya marami pong tao nag-doubt, hindi na naniwala, bumitaw na sa pag-asa na yan. Kaya nga, nung lumitaw ang anghel at sinabing ipinanganak na
ang ipinangakong tagapagligtas, talagang manghang-manghang maraming tao. Sila po ay nasa kalagayang sabik na sabik sa pagparito ng ipinangakong napakatagal na tagapagligtas. Ang pagkakatawang tao ng Diyos, walang iba kundi si Jesucristo. Tandaan na natin mga kapatid na meron pang sinabi si Lord na muli niyang pagparito. Ang kanyang first advent, nung siya magkatawang tayo, pinanganak sa sabsaban, pero sinabi niya, nung bumalik na siya sa Ama, sa langit, after mag-resurrect siya sa kamatayan, sabi niya, muli akong babalik. So that's the second coming. So, we also believe, mga kapatid, na yan ay matutupad. Even if a lot of people think na yan ay nadidelay o baka hindi na matupad, kasi yan ang sinasabi ng mga scoffers. Pero tayo po ay dapat maniwala to that time set by God, by the Lord Jesus Christ Himself, that one day, He will come again. Kaya nga, kung mapapansin po natin ang mga nagiging kaganapan sa ating paligid, past, in this present time, na mga digmaan, mga tragedies, disaster, corruption, immoralities, mga godlessness ng mga tao, ang mga ito po ay signs of the second coming of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, mga kapatid, tayo ay hindi dapat na mawalan ng pag-asa, mag-doubt sa pangakong ito ng ating Panginoong Jesucristo na muli siyang balik at yan ay maaasahan, mapanghahawakan, magkakatotoo sapagkat Diyos ang nangako, kailanman hindi nagsisinungaling at tumutupad sa Kanya mga ipinangako. Kaya nga, kung tayo po ay ipinanganak na tao, hindi ipis, pinanganak kang babae, hindi lalaki, ipinanganak kang lalaki, hindi babae, at ipinanganak tayong Pilipino, kayo manggi, narito ka ngayon, hindi po yan aksidente. Amen? It's not just that nakalimutan lang ng mama mo na mag-pills kaya ka pinanganak. We don't believe na, may sinasabing putok sa buho or disgrasya lang. Pero we all know na ang kapanganakan tinakda ng Diyos. Ang pagsilang tinakda ng Diyos. Ang kamatayan, it's the same. Itinakda ng Diyos. Everything is predestinated by God. Itinadhana, itinakda ng ating Panginoon. Because God has His timetable. God never late. God is never late. God is never in a hurry. And hindi nakakalimot ang ating Panginoon. So, ano man ang ating pinagdadaanan in life, lahat na may mga pagsubok, burdens, struggles, heaviness, may need. Lalo na kung great need, magsabi nga ng amen. But I want to encourage you, mga kapatid, your difficulties are opportunities to believe. Gaano man ka-complicated, karami, ka-imposible, kabigat, ang ating pasanin, problema, pangangailangan, huwag tayong mawala ng pag-asa. Amen? Hindi late si Lord. Gumagawa siya para sa atin. Silently. May paghahanda, may tinatrabaho si Lord, at kasama na dyan ang pag-permit niya ng mga difficulties natin in life, problems, para tayo ay umasa at makita natin isang araw ang kanyang kasagutan sa ating matagal na po na pangangailangan hinihiling sa ating Panginoon. So, congrats kung meron kang pagsubok. Dahil dyan mo mararanasan ang matagumpay. Very timely na pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Ang isa pa na amazing gift ng mga believer in that first Christmas sa ating passage ay walang iba kundi outreach. Aside from timing, oras ng Diyos, takdang oras ng Diyos sa tao, walang iba kundi ang outreach, ang pag-abot ng ating Panginoon. Bakit? Kasi sabi po doon sa Galatians 4, verse 4 pa rin, pero sa susunod na banghay, ang sabi po doon, in English, God sent His Son, born of a woman, born under the law.
Isinugo ng Diyos si Kristo. Ipinanganak ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng mga batas ng tao. Katuruan. So, dito po'y makikita natin na ang Diyos ay kumakatagpo. Hindi lamang sa pangangailangan ng mga tao, kundi sa kung ano ang kanilang kalagayan in life. God meets people where they are. Whoever they are. O nasan man silang kalagayan sa buhay, mahirap, mayaman, matanda, bata, marunong, mangmang, and most of all, kahit makasalanan, inaabot ng ating Panginoon. Nire-reach out ng Diyos. Yan po ang nakita natin. Bakit siya nagkatawang tao? Bakit siya sinugo ng Diyos Ama, ang ating Panginoon Jesucristo, to meet those people that are in darkness. To those people that were separated by sin against God. Remember, nung magkasala ang unang tao, si Eva at Adan, they were driven out of paradise. Pinalaya sila ng Diyos. Kasi ang Diyos ay banal at sila ay narumihan kaya hindi na sila pwede magsama. Nasira ang kanilang fellowship, relationship. So it's the same with all people na nagkasala because the Bible said, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala, di nakabot sa pamantayan ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayang espiritual sa impyerno. Romans 3:23 and Romans 6:23. Kaya nga, nung pumarito si Lord, naparito siya para katagpuin ang pangailangan nino, first and foremost, ng mga makasalanan. Gaya mo, gaya ko. Para ang tao makapanumbalik sa Diyos. Ang tao na walang kakayanan, iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng relihiyon, ng mabuting gawa, ng pagiging mabait, mabuti, ay walang kakayanan na magligtas ng kaluluwa. Only the Lord Jesus Christ, the promised Messiah, the promised Savior, ipinanganak more than 2,000 years ago. Because Jesus Himself said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father, no one can enter the kingdom of God except through me, Jesus said. Kaya tayo po mga kapatid ay blessed na maunawaan ang katotohanan ito na naparito ang Panginoong Jesucristo with His set time, appointed time, exact time, and most of all, yung purpose ng kanyang pagparito ay para abutin ang mga makasalanan kagaya po ng bawat isa sa atin. Tayo na talagang pinanganak na may kahinaan, may limitasyon, gaya ng isang baby na bagong silang ay helpless, kailangang dumepende sa magulang, kailangang pakainin dahil hindi natin kayang pakainin, hindi kayang pakainin o palakihin, palakasin, alagaan ng isang newborn baby ang kanyang sarili. Kaya siya po ay so dependent sa magulang at mapapansin din natin, siya ay mahina. Wala siyang kayang trabahuhin o gawin. Helpless and most of all, innocent. Ganyan tayo, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. Helpless, weak, limited, dependent sa iba, lalo na sa Diyos, when it comes to kaligtasan ng ating kaluluwa. Pero, beside that great fact that we are limited, we are helpless, tayo dependent, wala tayong pag-aari in this life, lahat ng tinatamasa natin ngayon, nagmula sa Diyos. Hindi po ganang atin. Kahit pa yan ay pinagtrabahuhan natin, inimpok natin, pinagpawisan natin, nagbuwis pa tayo ng buhay sa ating mga pag-aari ngayon. But the fact remains, everything is God's. God said in His Word, He's the great provider. He gives wisdom, strength, victory, resources to people para sila ay mag-prosper, magtagumpay, maging mabuti, maging successful, maging komportable
maging victorious, lalong-lalo na sa pananampalataya, pagkakilala at paglingkod sa Panginoon. Kaya nga, we are blessed to know and understand that God chose us. Naalayan niya ng kanyang buhay sa kanyang pagparito. Kaya nga tayo po ay importanteng mapaalalahanan ng mga katotohanan ito. Salita ng Diyos na nagsasabing tayo po ay dapat na maging mapagpakumbaba gaya ng ating Panginoon, maging submissive sa kanyang kalooban, tayo po ay magpagamit sa kanyang kalooban, tayo po ay maglingkod sa kanya, maglingkod sa kapwa for the glory of God. Lumakad sa daan ng ating Panginoon. Dahil Philippians 2 verse 5 to 7 said, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So sabi dito, siya po ay Diyos, nagkatawang tao. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, isinuot niya ang human form, katawang pang-tao. Siya po ipinanganak sa sabsaban. At nung narito po siya sa lupa, hindi niya ipinantay ang kanyang sarili sa Diyos. Nagpakababa po siya, naglingkod. Hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos para ipakita sa mga tao ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang humility, ang kanyang sakripisyo para ang tao mapatawad sa kasalanan, manumbalik sa Diyos, makasumpong ng kaligtasan ng kaluluwa sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. So ang Diyos po natin ay kumakatagpo ilang sa mga pangangailangan natin sa kanyang pangako, kundi sino ka man, sino man tayo, gaano man kaitim ang ating buhay, gaano man karami ang ating mga kasalanan, gaano man tayo unworthy before God, gaano man tayo naging malayo sa Diyos, naging suwail sa Diyos, naging rebellious sa Diyos, hindi natin siya inaalintana, hindi natin siya iniisip, hindi natin siya inuuna, hindi po natin siya pinaluluguran, kundi ang ating mga sarili, God will meet wherever we are. God will meet you wherever you are sa mga oras na to. Ano man sitwasyon mo, ano man ang kalagayan mo, ano man ang atin pong mga nagawang pagkukulang, gaano man tayo kalayo sa Diyos, gaano man po tayo kasama, God is able to meet us wherever we are today. Ang pangatlo po na amazing gift ng mga believers, natanggap nila on that first Christmas day, more than 2,000 years ago, nung pumarito ang Panginoong Jesucristo, aside from timing, aside from outreach, pag-abot ng Diyos sa tao, ay walang iba kundi ang transformation, ang pagbabago na ginawa ng Diyos sa puso at buhay ng mga tao. Kasi sa verse 5, ito po nakasulat sa pakindat-kindat po nating monitor. To redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. The word redeem na hinighlight ko po, the word na receive adoption and sonship na hinighlight ko po, ay magpapakita sa atin ng isang dating kalagayan na eventually nabago dahil sa unang Pasko. Dahil sa pagparito ng ipinangakong tagapagligtas, walang iba kundi ang Diyos na nagkatawang tao, and that's the Lord Jesus Christ. And that God, man-incarnated God, wants to change us from what we are to what we can be. This is the good news, mga kapatid. Na ang kanyang pagparito, mga kapatid, ang pangunahing layunin, same is true with iligtas ang kaluluwa, is that baguhin ang tao inwardly, ang kanyang pusong bato, makasalanan, focus sa sanlibutan, sa sarili,
ay maging puso na tinatahanan ng Espiritu ng Diyos. At mag-manifest sa kanyang buhay, dahil sa pananampalataya kay Kristo, ang isang pagiging bagong nilalang, bagong kaisipan, bagong buhay kay Kristo na kanyang Panginoon. Ang tawag po dito sa transformation na to ay regeneration or born again experience. Can you say that word? Born again. Born again po ay hindi relihiyon. Ang born again po, kapanganakang muli sa Tagalog, ay isang karanasan. Karanasan na ipanganak na muli ng Diyos, ng langit. The other word for born again ay born from above. Ito yung kumilos ang Diyos sa iyong puso, sa iyong buhay. Binigyan kanya ng enabling na manampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. Nagkaroon ka ng personal saving relationship kay Kristo. At ikaw ay napuspos ng Espiritu ng Diyos, ng Holy Spirit, dahil nanampalataya ka kay Kristo. At kasama mo siya ngayon. God is with us. Emmanuel has come. Yan ang tinatawag na born again experience. It's not a religion, but it's a relationship with the living God, Lord Jesus Christ, as Savior and Lord. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo po ay naging anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo po ay naging mga sons of God. Alam niyo po, may konting difference po yung children of God sa sons of God. Although pareho lang naman po yan na nakaranas ng born again experience, kapanganakang muli, born from above, regeneration, quickening, or enlivening na ginawa ng Diyos sa buhay ng isang tao, sa buhay mo, kung ikaw'y nanampalataya na sa Panginoon. Pero ang children of God o ang sons of God ay may iba't ibang category o level. Yung mga baguhan sa pananampalataya, kailan lang nakakilala, kamakailan lang, ay tinatawag na babes in Christ. Baby. Pero merong mga matatagal nang nakakilala kay Lord, hindi na babes in Christ, kundi tinatawag ng sons of God. Dahil ang pagiging sons of God ay merong maturity. Merong mga na-exercise na mga karapatan, pribilehiyo, marami ng alam sa kalooban ng Diyos. Marami ng kayang gawin, sundin na kalooban at utos ng Panginoon. Unlike babes in Christ na kulang pang sa kaalaman, kulang sa salita ng Diyos, kulang sa mga turo at aral ng Panginoon, kaya baby. But both of them, kahit may difference sila sa kanilang category or ranking, babes in Christ and adult child of God, adult sons of God, pareho po silang may kakayanan na mag-draw, kumuha, mag-utilize, mag-mobilize ng ng mga inheritance nila sa Panginoon, ng mga great riches and wealth ng Panginoon, mga provision ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya, baguhan man o matagal na sa pananampalataya. Pero ibang-iba ang sons of God because they are able to really draw a lot of good things, malalalim na katuruan, great exploits, great achievements in obeying and serving God that really glorifies God all the more sa kanilang mga buhay. Pero we all know na bukod sa regeneration, born again experience, isa pa sa mga importante na pagmulan ng kalakasan ng mga mananampalataya, baguhan man o matagal na, ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang nilalaman
ng banal na kasulatan. Turo, nagmula sa Diyos, napasulat, at ipinangangaral ng mga lingkod ng Diyos in the power of the Spirit para sa kalakasan, katagumpayan, first and foremost, kaligtasan ng mga tao. Salita ng Diyos na dapat na dinidesire ng mga mananampalataya. Just like a newborn baby, ito po ang illustration. 1 Peter 2, verse 2 to 3. Sabi po dyan, like newborn babies, crave for pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. Po yung word na yan, that you have tasted that the Lord is good. Mga born again na po yan na tao, klase ng tao. Mga believers po yan. Even if baguhan lang na mananampalataya, manapa ay matagal ng mananampalataya, ay meron ng mga naranasan kay Lord, hindi lang pagliligtas, kapatawaran, katagumpayan, kalakasan, kagalingan, enabling, wisdom, victories, and a lot more ay available na nararanasan ng mga mananampalataya. Pero may sinabi diyan si Apostle Peter na kagaya ng isang bagong panganak na sanggol, sabi niya sa mga mananampalataya, gaya mo, gaya ko. Crave for pure spiritual milk. The word crave ay medyo parang lumalabnaw pagka ginamitan natin ng synonym na desire. Mas gusto ko yung crave kasi ang ibig sabihin ng crave ay, di ba, siya sa atin ng minsan nagki-craving. Di ba, parang may gustong-gusto ka. Kahit hating gabi na, lalabas ka. O pupunta ka sa ref, babangon ka. Di ba? Iba't ibang pangangailangan, kine-crave mo. So, that is innate but natural sa mga believer ni Kristo na. May desire, may craving, may pagpapahalaga, and most of all, may pagsunod saan? Sa salita, principles ng Diyos written in His holy book, the Bible. If not, we may question ourselves kung talagang totoo na ba tayong believer ni Christ. We used to be desiring and craving God's Word. Or kung we profess that we are a genuine Christian because nararanasan natin ng Diyos, but we don't crave and desire Word of God, we disobey and neglect the very important command and need meron ng Diyos para sa atin po mga buhay, sa ating mga espiritu, sa ating mga kaluluwa. The Word of God ay sword, armas, espada, o matalas na punyal na magagamit pang depensa at pang opensa. Di po ba yan ang gamit ng sword? Lalo na noong unang panahon. Ikinumpara ng Diyos ang sword sa Bible, sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos sa sword na pwedeng pangtaga, pwedeng panangga. So, the sword or the Word of God can be used as a defensive weapon, as an offensive weapon. In fact, si Lord ang nagpakita ng example sa grabing power ng salita ng Diyos na pinalaban niya kay Satan. Di po ba? Siya ay tinukso ni Satan, 40 days and nights, fasting siya, gutom, gawin mo ngang tinapay ang batong ito. Sa tuktok ng templo, dinala siya ni Satan at magpatihulog ka, di ba? Nakasulat, sasaluhin ka ng mga anghel. Pangatlong pagkakataon, sabi ni Satan, dinala siya sa pinakataluktok ng pinakamakataas na bundok at ipinatanaw kay Jesus ang buong sanglibutan, ang lahat ng karangyaan, ang buong sanglibutan. Satan said to Jesus, yumukod ka lang sa aking harapan, ibibigay ko sa iyo lahat ng yan. Lahat ng kaningningan, kalayuan, kayamanan ng sanlibutan, ibibigay ko sa iyo. In those three temptation ni Satan kay Jesus Christ, isa lang talagang sinasabi ni Lord. Isa lang ang kanyang sagot. It is written, man does not live on bread alone. It is written, do not test the Lord your God. It is written, worship your God alone. No other else. Jesus said,
It is written, it is written, it is written. Kaya nga, hindi nagtagumpay kay Lord eh. Ginamitan niya kasi ng salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos napaka-importante, hindi lang para tayo po'y maging marunong, kundi tayo po'y maging malakas at mananagumpay sa pinakamakapangyarihang kaaway ng ating buhay at kaluluwa. Hindi ang asawa, hindi ang kaaway mo sa pamayanan, hindi ang kahirapan, hindi ang iba't iba na mga struggles and needs natin, hindi natin kayang gawin, magawa. Walang iba kundi si Satan. Salita ng atin pong Panginoon. Kaya nga on this topic, mga kapatid, na I was able to make in acrostic. Sino po nakakatanda ng word na yan? Bag. Tama ba? Bag. Yan. Bag. Ang lahat na may bag, magsabi ng amen. Oh. May reserba ba kayong dalang bag? Kasi may party tayo ngayon. Di ba? Kailangan may lalagyan na bag. Diba? Bag. Na ang ibig ko pong sabihin, believers' amazing gifts. Yan po ang tinanggap ng mga mananampalataya. Regalo na amazing. Nakakamangha. Kasi galing sa Diyos. Hindi galing sa tao. At ang hatid ng mga regalong hindi lang physical na mga blessings, literal na mga blessings, kundi spiritual blessings. Nagmula sa unang Pasko, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. I was able to make acrostic points also on this passage, on this topic. Sino po ang nakasunod? TOT. Okay. Actually, nasa dictionary po yan. Tot. Na ang ibig sabihin ay a small kid, maliit na bata. Tot. I believe dyan po galing ang salitang toto o totoy na pangalan ng isang bata o tao. Pag sinabing toto, parang maliit na bata. Lalo na pag totoy. Wag lang yung totoy, siga yon. Yan to. Pero alam nyo pa, spiritually, may abbreviation po yan sa Bible. TOT. Sino po nakakaalam? Ang ibig sabihin po niyan, in the Bible ay tithes, tithe of tithes. TOT. Ikapu ng mga ikapu. Yan po ang nirequire ng Diyos na maging bahagi ng unang priest sa templo ng Diyos, sa tabernacle, in the Old Testament time, sa buhay po ni Aaron. Na mga tao po nagdadala ng kanilang ikapu na inutos ng Diyos, ibigay nila, ihandog nila. Ikapu, tithes. At ang ikabubuhay ng mga lingkod ng Diyos in the tabernacle, in the temple, ay ikapu ng mga tithes. Kaya dyan po galing yung mga sinusunod ng mga churches, na mga kinds of allowance and salary and benefits ng mga lingkod ng Diyos. Tithe of tithes. Pero hindi po natin yan pinapractice, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng tot, parang ang sama, no? Okay. Tot o TOT ay walang iba kundi timing, outreach, and transformation. God is a God of timing. He set time. He never late. Never in a hurry. Ayan. Ang Diyos ay umaabot. Ang Diyos ay bumabago, lalo na ng puso at buhay. Yan po ang regalo ng Diyos, hatid niya at bigay ng kanyang pagparito more than 2,000 years ago. Ang unang Pasko, pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang akin pong conclusion in our discussion today, pag-aaral ng salita ng Diyos in our passage, is that Jesus wanted to change your life by His power. This is the good news. Sa ating mga bisita, nais ng Diyos na baguhin ang buhay mo. Gawing mas mabuti ang kalagayan mo sa harapan niya, sa buhay mong ito, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. That is the desire of God. Pinatunayan na niya yan more than 2,000 years ago. Iniwan niya ang langit, nagkatawang tao siya,
nagpakababa, nagpakahirap, inalay ang buhay sa krus para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Na sino mang sa Kanya mananampalataya bilang Pangitagapagligtas ay hindi mapapahamak ang kaluluwa sa impyerno kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto mo bang maging anak ng Diyos? Maging child of God? John 1:12 said, to all who receive Him, to all who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Sino mang sa Kanya, kay Kristo ay tumanggap, sino mang kay Kristo ay manampalataya, siya o sila ay pagkakalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So we believe, yung mga nananampalataya kay Kristo, mananampalataya kay Kristo, magiging anak ng Diyos. Yung mga hindi mananampalataya kay Kristo, hindi magiging anak ng Diyos. Kanino sila anak kung gano'n, kung hindi sila anak ng Diyos? Anak ng dyablo, anak ni Satanas, anak ng kadiliman, anak ng salitan, anak ng kasalanan, ng kasamaan. So that's reality. So, be wise in choosing kung saan mo gusto pumanig, mapunta, kung sino ang gusto mong sundin, alayan ng iyong buhay, kaluluwa, lakas, talino, resources. Diyos o ang dyablo? So be wise. So I propose, I would like to share you this challenge. Decide. Not tomorrow. Huwag mamayang gabi. Huwag mamaya pagtapos kumain o magparty o gawin ang gusto natin. Decide now to make Jesus the most important person in your life. Tanungin mo yung katabi mo, sino ba love mo? Sino ba talaga ang pinaka-love mo? May masasabi ka for sure. Sino yung tao, kilala mo man o hindi, mayaman man o mahirap, maganda man o pangit, bata man o matanda, you could say kung sino ang pinakagustong-gusto mong tao sa buhay mo. Persona sa buhay mo. Kung hindi pa yan si Lord, I challenge you, magdesisyon ka. Today, walang mawawala sa iyo, kapatid. Hindi ka malulugi. Hindi nga mawawala relihiyon mo eh. Pag nagdesisyon ka, tanggapin si Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas. To make Jesus the most important being, person in your life. Alam mo kung bakit? Dito nakataya ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Sapagkat sinabi ng Scripture ni Lord mismo, sino mang pinananahanan ng anak ay may buhay na walang hanggan. Sino man ang hindi pinananahanan ng anak ni Kristo Jesus, walang buhay na walang hanggan. Pag namatay, sa impyerno mapupunta. Kaya, be wise. Decide now to make Jesus the most important person in your life. Sa mga kapatiran, sa mga members ng church na to, sa ating mga bisitang matagal ng Kristiyano, nagawa ng magdesisyon at some point ng iyong buhay na nampalataya ka na bilang Panginoong tagapagligtas, ginawa mo ng pinaka-importanting persona, si Lord sa iyong buhay, in some point of your life, pero it's the same. You can still decide now to make Jesus the most important person in your life, not to get saved. Hindi para maligtas ka ang iyong kaluluwa sa impyerno, kundi para mapaluguran mo ang Diyos, para magamit ka ng Diyos, para maging blessed ka, useful ka, effective ka, magkaroon ka ng mga matatanggap na kaunawaan, pangitain, kalakasan, karunungan mula sa Diyos, at ikaw ay magkaroon ng confidence sa buhay mo na ito bilang isang mananampalataya, lingkod ng ating Panginoon. With a lot of inheritance, strength, wisdom, resources, provision, and blessing na nagmumula sa Diyos, especially spiritual blessings. Make Jesus the most important person in your life. More than your career, more than your hobby, more than your loved ones, more than your jobs and career and business and any opportunity in every day ng ating pong buhay. If we do that, I tell you, hindi ka babagsak, hindi ka magkukulang, magtatagumpay ka, magiging masaya ka, magagamit ka ng Panginoon,
at hindi ka magiging disgrace ng Panginoon. Are you with me? Let's make Jesus the most important person in our life. Submitting to Him everything that we have, everything that we need, everything that we cannot do, pailalim natin sa ating Panginoon. Matthew 6:33 said, "Seek first the kingdom of God, and all those things that you need, that you desire, that you lack, will be given unto you." That's Jesus Christ, our Lord and Savior. Let's rise up. Tayo po ay manalangin. Sa mga nagnanais na magkaroon ng personal relationship with the Lord Jesus Christ, kung hindi mo pa ito nagagawa sa iyong buhay, I'll pray for you, pero ang challenge ko, buksan mo ang puso mo. Makipag-usap ka sa Diyos. Sa isip, sa puso, sa pamagitan ng iyong labi. Confessing the name of the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Inviting Him to come into your life. Repenting of your sin. Admitting to God that you have sinned against Him. And that you are willing not just to believe in His name as God, Lord and Savior, but to obey His will from now on bilang Kanyang anak. Let's bow our heads. Sa mga nagnanais, manampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, I'll pray for you. Isa lang ang pwede kong hilingin sa iyo siguro. Kung kaya mong gawin, taas mo ang kanang kamay mo. Kung nais mong si Kristo maghari sa buhay mo, pumasok, tumahan sa iyong puso. Iligtas ka sa apoy ng impyerno, patawarin ang iyong kasalanan, baguhin ang iyong buhay, pagharian Kanya mula ngayon, samahan Kanya hanggang wakas. Come to God. Come to Jesus. Kung kasama mo na si Lord by faith, at meron kang mga nais na magawa para sa Kanya, para sa iba, for His glory. Nais na ma-overcome na tukso, kasalanan, sinful habits, mga kalooban ng Diyos na hindi mo magawa at the moment, and you're needing strength because you failed God many times in those areas, in that area ng iyong buhay kung saan ka mahina, limitado, nagko-compromise, hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Come to Jesus. Come to God. God is here with us by His Spirit. Be humble. Trust God. Invite Him to fill you even more of His Spirit so that His grace and power may be poured out unto you, and that the Spirit's power ay mag-manifest sa iyong buhay, na ang imposible magiging posible, na ang mahirap magiging madali, ang hindi magagawa by faith, by the power of God, by the Word of God, by the Spirit of God, for the glory of God sa iyong buhay. Let me pray. Amang banal, narito po ang inyong mga nilikha. Narito kami. Object ng inyo pong habag, dakilang plano na ginawa more than 2,000 years ago. Na sa inyong pagkakatawang tao, pagsasakripisyo sa krus, naghatid po ito ng mga amazing gifts sa amin. Thank you for your time with us, leaving your comfort zone. Nakipamayan kayo sa mga tao na sa inyo po hindi sumunod, nagrebelde, hindi tumatalima
in fact, sumasalangsang po sa inyo in every way. Panginoon, salamat dahil nabago kami. Salamat dahil nakilala namin kayo. Dahil sa inyong salita, nagsabing, kayo'y Diyos, nagkatawang tao, na parito, namatay para sa amin. Nagtigis ng inyong banal na dugo sa krus upang bayaran ang ay mga kasalanan. Kami po'y nagpapasalamat sa iyo. At narito, Panginoon, somehow, nakikita niyo po, meron kayo ditong mga pinili, nais iligtas ang kaluluwa, at nakikita niyo ang puso binubuksan po sa inyo. Pasukin niyo po, i-conquer niyo po, pagharian niyo po, O God, at ang kanyang buhay, Panginoon. Pagpalain niyo spiritually, pagpalain niyo, Panginoon, physically, pagpalain niyo po, Panginoon, ministerially. O God Almighty, be with us. Fill us even more of your Spirit. Continue, Father, to mold us. Continue, Father, to reign in our lives, here and beyond, now and forever. For apart from you, O God, we are completely nothing, and we can do nothing. For you are our enabling, our great provider, our great redeemer, our great deliverer, not just sa mga kasalanan, entanglement, sinful ways and sinful habits namin, mga limitations namin in life, man din sa pagiging godless, unfruitful, ineffective, unproductive, lalong-lalo na po ang mabulid ang kaluluwa sa impyerno. Thank you for your great power, for your great gifts, our Most High God. Pinupuri namin kayo. We commit to you our lives, our soul, every area of our lives. For we are yours, we are your creation, and you are our God, Savior, Redeemer, Deliverer, Provider, Healer, Pater, our blessed hope in this life, and our complete victories, especially in the life to come. All glory we give you, our Most High God. All this we pray with thanksgiving, adoration, and worship as our man-incarnated God, our soon-coming King, King of kings and Lord of lords, our Lord and Savior, Jesus Christ. This we pray, and we say, Amen. And glory, glory, glory to our Most High God. Let us continue to sing this song for our God and let Him change our life and our heart. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart.
Change my heart, oh God. Make it ever true, Lord. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you, Lord. May I be like you. For you are the potter, Lord. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, Lord. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. May I be